Praise the Lord, purihin po ang ating Panginoon. Muli kami po'y bumabati sa bawat isa sa atin ng isang maganda at mapagpalang hapon. Kami po muli ang inyo pong mga lingkod, ang inyo pong mga kaibigan sa Panginoon na kabahagi po ng Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch. At sa mga pagkakataong ito ay kami po'y naririto upang kayo po ay patuloy naming mapaglingkuran sa pamamagitan po ng pagbabahagi sa inyo ng salita ng ating Panginoon. Purihin ang ating Panginoon. Kaya bago po sa atin pong pagbubulay at pag-aaral ng kanyang mga salita, ay mabuting bagay na atin pong ipagkatiwala sa ating Panginoon ang saglit na gawain ito sa pamamagitan po ng maikling panalangin. Tayo po'y saglit na manalangin. Kapagpalang Diyos na aming Ama, patuloy po kaming nagpapasalamat sa biyaya at pagpapala na iyong ipinagkakaloob upang muli po naming maging karanasan na amin pong mapagbulayan at mapakinggan ng aming mga kaibigan ang iyong mga salita sa dakong ito. Ang amin pong hiling at panalangin, patuloy ka pong maglaan ng mabubuting bagay sa bawat mga taong inaabot ng pangangaral ng iyong mga salita. Nawa ang mga oras na kanilang inilalaan upang ito'y mapakinggan ay hindi mawala ng kabuluhan, kundi ito po ay maging gintong panahon na kung saan ikaw po ang siyang maglalaan ng iyong saganang biyaya at pagpapala. Salamat po sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat. Ito po ang aming mapagpakumbabang hiling at panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Kaya sa mga pagkakataon pong ito, mga minamahal at mga kaibigan, sa atin pong pagbubulay ng salita ng Diyos, ay atin pong pag-aaralan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Dito po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma sa Kapitulo 4, ang talata po ay 31 hanggang 34. Sa Aklat ng Roma, Kapitulo 8, ang talata po ay 31 hanggang 34. Purihin ang ating Panginoon. Nang sabi ng banal na kasulatan, ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat, bakit naman hindi ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Sino ang magsasakdal ng anuman laban sa mga hirang ng Diyos? Ang Diyos ay ang umaaring ganap. Sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay? Oo, yaong nabuhay na maguli sa mga patay, na siyang nasa kanan ng Diyos, na siya namang namamagitan dahil sa atin. Purihin ang ating Panginoon. Kaya sa hapong ito, mga minamahal at mga kaibigan, ang atin pong pagbubulayan sa mga pagkakataong ito ay ang atin pong paksang ang Diyos na ating kakampi. Ang Diyos na ating kakampi. Kapag sinabing kakampi, yan po ay yung tao na gagawa ng paraan upang yung makabubuti para sa iyo ay iyong maranasan. Ibig sabihin, ang kakampi ay isang tao na iyong maaasahan na ikaw ay hindi pababayaan, kundi palaging ang iyong makabubuti o yung bagay na makabubuti sa iyo ang siyang nais na iyong matanggap. Purihin ang ating Panginoon. Kaya sa talatang ito, mga minamahal, si Apostol Pablo ay sumulat sa mga taga-Roma. At mayroon po siyang dalawang katotohanan na binanggit. Sabi po dito sa talata, sa 31, sabi ng banal na kasulatan, ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Purihin ang ating Panginoon.
Kaya dito mayroong dalawang katotohanan na binanggit si Apostol Pablo. Una, mayroong nilalang na sa atin ay kumakampi. Purihin ang ating Panginoon. Ibig sabihin, meron tayong isang kakampi. Gayon din, kung meron tayong kakampi, meron din pong binanggit si Apostol Pablo na nilalang na sa atin ay laban. Nangangahulugan siya po o yung nilalang na ito ay mayroong galit sa atin. Meron itong pagnanasa na tayo ay gawan ng masama. Meron itong pagnanasa na yung hindi mabuti ay ating maranasan. Kaya ito yung nais ni Apostol Pablo na maunawaan ng mga taga-Roma. Yung mga kapatid sa Roma, yung mga mananampalataya sa Roma, kanyang nais na maipabati na meron pong mga nilalang na siyang sa atin ay kumakampi at meron ding nilalang na siyang sa atin ay nagnanasa na tayo ay gawan ng masama. At ating linawin, mga minamahal, na kung meron man po na meron man tayong kakampi, ay walang iba kundi ang Diyos. God is never against us. First and foremost, God is the one who created us. Ang Diyos ay hindi kailanman magiging laban sa atin. Ang Diyos kailanman ay hindi magpaplano ng masama para sa atin. Hindi kaaway ang Diyos. Hindi natin siya kalaban. Hindi siya katulad ng iba na nagpaplano ng masama sa atin. Sapagkat sa katotohanan, ang Diyos pa nga ang siyang sa atin ay lumikha. Ang Diyos ay mayroon pong higit na plano upang tayo ay maging mabuti. Upang tayo ay makaranas ng mabuti. Kaya nga kung atin pong papansinin, ano ang sinabi ni Propeta Jeremias sa kanyang sulat. Dito po sa Kapitulo 29, ang talata ay 11. Jeremiah chapter 29, verse 11. Purihin ang ating Panginoon. Sabi ng Biblia, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Purihin ang ating Panginoon. Kaya kung meron man po nilalang na siyang sa atin ay kakampi, na siyang sa atin ay maglalaan ng mga bagay na mabubuti, walang iba kundi ang Diyos. Uulitin ko, ang Diyos ay hindi natin kaaway. Ang Diyos ay hindi natin kalaban. Ang Diyos ay hindi nag-aalis ng mga bagay na ating pangangailangan, kundi ang Diyos pa nga ang siyang nagsusustina. Ang Diyos pa nga ang siyang nagbibigay. Ang Diyos pa nga ang siyang pinagmumulan ng lahat ng mga bagay, lahat ng mabubuting bagay na ating kailangan. Purihin ang ating Panginoon. Kaya mga minamahal at mga kaibigan, kung tayo po ay nagnanasa na o naghahanap ng isang kakampi, naghahanap ng isang magiging kaibigan, maganda na ating maunawaan at malaman, ang Diyos ay ating kaibigan. Purihin ang ating Panginoon. Subalit bagaman ang Diyos ay ating kakampi, bagaman ang Diyos ay ating kaibigan, even though God is for us, there are things, maraming mga bagay, there are things that is trying to separate us from God. Meron o maraming mga bagay, maraming pangyayari, maraming mga karanasan, na kung saan ito ay pumipilit na tayo po ay ilayo sa Diyos. Yung mga bagay na ito ay pumipilit na tayo ay mawala, mailayo sa presensya ng Diyos. Pilit na tayo'y inaabot ng Panginoon, subalit mayroon pong pumipilit naman na tayo'y mailayo sa Diyos.
Kaya maganda mga kaibigan na ito ay atin pong maunawaan. Ano itong mga bagay na ito? Ano yung mga bagay, ano yung mga pangyayari na siyang sa atin ay naglalayo o nagbabanta na tayo'y tuluyang mailayo sa Diyos? Tatandaan natin mga kaibigan, kung ang Diyos ay ating kaibigan at tayo ay nilalang o taong malapit sa Diyos, ating maunawaan na tayo po ay hindi magkakaroon ng kahit anumang kakulangan. Sapagkat ang Diyos, sabi sa banal na kasulatan, ang pinagmumulan ng lahat ng mga mabuting bagay. Kaya ano po itong mga bagay na ito na pilit na naglalayo sa atin sa Panginoon? Una, sabi sa aklat ng Roma, sa Kapitulo 2, ang talata ay 13. Romans chapter 2, verse 13. Purihin ang ating Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan ay ganito: sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap ng Diyos. Sapagkat ang mga hintil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Purihin ang ating Panginoon. Kaya dito mga minamahal, ay binabanggit ang isang dahilan o isang paraan, isang bagay na pilit na sa atin ay naglalayo sa Diyos. At ito ay ang maruming budhi, defiled conscience. Brother, ano ba yung konsensya? Hindi ba yan yung yan yung nagsasabi sa'yo kapag bibili ka ng sabon, ang bilin mo dapat yung Safeguard? Diba? Madalas yan po ang nagiging picture o naiisip na aala-ala kapag sinabi ang konsensya. Ako ang iyong konsensya. Subalit mga minamahal, ang konsensya ay hindi yung gayong kalagayan, kundi ito po mga kaibigan ay ang simple, payak na kaisipan, payak na pagkaunawa sa bagay na mabuti at sa bagay na masama. Yung pagkaunawa na ang isang bagay ay mabuti at ang isang bagay ay masama, ito po ay tinatawag na konsensya. At walang sino mang tao na ipinanganak sa lupang ito na masasabing walang konsensya. Bakit? Sapagkat anuman ang ating katayuan, anuman ang ating kalagayan, anuman po ang ating pinanghahawakan sa buhay na ito, hindi po mawawala at hindi po natin maaaring sabihin na tayo ay walang konsensya. Meron tayo nito. We have the basic knowledge. We have the basic knowledge and understanding of what is right and wrong. Meron tayong pangunahin at payak na kaisipan kung paano natin malalaman kung ang isang bagay ay mali at tama. Bakit? Sapagkat ang ganitong kalagayan, mga minamahal, ay nagmula sa Diyos. Ito po ay bahagi ng Diyos sa tao. Ito yung tinatawag na little small voice. Purihin ng Panginoon. Kaya siguro maaaring naging karanasan natin minsan kapag tayo ay maggagawa ng isang desisyon. Kung ang desisyon na ating gagawin ay mali, may magsasabi sa atin at para bang may nagbumubulong sa iyo, huwag mong gawin yan. Hindi tama yan. Huwag mo nang ituloy yan. Kapag naman ang iyong gagawin ay bagay na tama, parang merong nagsasabi sa iyo, sige, tulungan mo yan. Sige, sundin mo ang iyong magulang. Sige, patawarin mo na ang mga kaaway mo. Ano yan? Mga minamahal, ang tawag dyan ay konsensya. Ang tawag dyan ay conscience. Budhi sa Tagalog. Purihin ang ating Panginoon at ang pangunahin
ang pangunahing trabaho ng budhi ay upang tayo'y matulungan, upang tayo'y maturuan kung ano ang bagay na mabuti at kung ano yung bagay na masama. Ang konsensya, mga minamahal, ay maaaring maging ating tagapagtanggol. Ibig sabihin, magbibigay sa atin ng kapanatagan na yung ating ginagawa ay tama. O pwede rin na ang ating budhi ay maging ating accuser. Ibig sabihin, ito yung magsasabi sa atin, guilty ka sa paggawa ng bagay na ito. Sapagkat ang pangunahing trabaho nga, mga kaibigan, ng konsensya, ipaunawa, ipaalam sa atin kung ano yung bagay na mabuti at kung ano yung bagay na masama. Subalit, mga kaibigan at mga minamahal, bagaman ito ang trabaho at pangunahing layunin ng konsensya, nakakalungkot mang sabihin, subalit marami sa ating panahon ngayon ay hindi ito pinapakinggan. Marami sa ating panahon ngayon ay hindi pinapakinggan, kundi bagkus sinusuway. Hindi sinusunod, hindi pinapansin ang sinasabi ng konsensya. Nilalabag kung ano yung ipinagagawa ng konsensya. At bunga nito, ang konsensya ngayon ng maraming mga tao ay humina. Ang konsensya ng maraming tao ngayon humina. Bunga ng hindi pagpansin, bunga ng hindi pagsunod, bunga ng hindi pagbibigay halaga. Mga kaibigan, ang konsensya ng maraming tao ngayon ay humina. At ano ang sabi ng banal na kasulatan? Ano ang pagpapakahulugan? Ano yung paglalarawan ni Apostol Pablo dito sa kalagayan ng konsensya ng maraming tao sa ating panahon? Sabi sa aklat ng unang Timoteo sa kapitulo 4, ang talata ay 2. 1 Timothy chapter 4, verse 2. Sabi ng salita ng Panginoon, sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan, na hinirohan ang kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga. Ano yung ibig sabihin ng hinirohan? Ibig sabihin, mga minamahal, ito'y malalim na Tagalog. Ang ibig sabihin nito, pinasok. Pinasok. Madalas, kapag walang kagamitan ang doktor upang ang isang hiwa o ang isang sugat ay kanyang mapatigil sa pagdugo, ang ginagawa niyan, pinapasok para mapatigil ang pagdugo. Ganyan, mga minamahal, ang nangyari sa konsensya ng marami ngayon, pinasok. Pinasok. At madalas, yung mga bahagi ng katawan na pinapasok, yan po ay nagkakaroon ng kalyo. Nagkakaroon ng kalyo, nagiging insensitive, nagiging manhid. Kaya nga, ano ang sabi ng banal na kasulatan sa talatang ito? Ano yung paglalarawan ni Apostol Pablo? Sabi sa talatang 4 o sa talatang 2, sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan, na hinirohan ang kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga. Ito ang naging kalagayan ng mga tao sa ating panahon. Naging manhid, naging insensitive ang konsensya ng maraming tao. Ibig sabihin, hindi niya na ma-distinguish, hindi niya na po mailarawan, hindi niya na malaman, hindi niya na mapagtanto, hindi niya na ma-describe, hindi niya na
masabi kung ano yung bagay na mabuti at yung bagay na masama. Bakit? Naging insensitive na. Namanhid na yung konsensya ng tao. Kung dati, ang konsensya ng tao ay kaya pang malaman kung ano yung bagay na tama at mali, na kapag ang isang bagay na mali ay gagawin ng tao, merong konsensya na sa magsasabi sa kanya, wag. Brother, ano ba yung konsensyang iyang katulad ng aking binanggit, mga minamahal? Ang konsensya ng tao ay ang bahagi ng Diyos sa tao. Sapagkat ito ay nagmula sa Diyos. Subalit nang ito ay humina sa paulit-ulit na pagbabaliwala, ito ngayon ay namanhid, na corrupt, nasira, hindi na nag-function ng maayos. Kaya ngayon, sabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Tito sa Kapitulo 1, ang talata ay 15, parang sa kanila lahat ngayon ay okay na. 1 Timothy chapter 1 verse 15, anong sabi ng Titus chapter 1 verse 15? Sabi ni Apostol Pablo, sa malinis ang lahat ng mga bagay ay malinis, datapwat sa nangahahawa at di nagsisisampalataya ay walang anumang malinis, kundi pati ng kanilang pag-iisip at kanilang budhi ay pawang nangahawa. Kaya dito, mga kaibigan at mga minamahal, ay mayroon pong lubos na paglalarawan si Apostol Pablo kung ano talaga at kung ano yung nangyayari sa panahon na ang budhi ng isang tao ay maging sensitibo at maging manhid. Ano ang sabi ni Apostol Pablo? Sa malinis, ang lahat ng mga bagay ay malinis, datapwat sa nangahawa o sumarumi, at di nagsisisampalataya ay walang anumang malinis. Kaya para sa maraming tao ngayon, ang lahat ng mga bagay ay pare-parehas lang. Ang lahat ng mga bagay pare-parehas lang. Kapag ikaw ay gumawa ng bagay na mabuti, okay yun. Pero kapag ikaw ay gumawa ng bagay na masama, para sa kanila okay lang din yun. Yung bagay na hindi matuwid sa harapan ng Diyos para sa marami ngayon ay okay lang. Halimbawa, sabi ng banal na kasulatan, 6 na araw ibibigay mo o para sa iyo, 1 araw para sa Diyos. Ibig sabihin, dapat maglalaan ka ng 1 araw para ikaw ay sumamba at magpakita ng iyong pagkilala at pagrespeto sa Diyos. Pagsamba. Subalit sa maraming mga tao ngayon, ang 7 araw, okay lang na hindi na magamit mo para sa iyong sarili. Ang katwiran nila, kulang ang pangangailangan, kaya dapat magtrabaho at mapunuan, maghanap buhay. Mga kaibigan at mga minamahal, ito ang naging resulta. Ito ang naging bunga ng kawalan at pagiging manhid ng konsensya ng tao. Naging pipi yung maliit na boses ng Diyos sa atin. Ginawa nating pipi. Bakit? Kahit yan magsalita at magpaalaala, subalit hindi natin pinapansin, hindi natin binibigyang halaga, hindi natin binibigyan ng panahon. Kaya dumumi. Pero salamat sa Panginoon, sapagkat bagaman ganito ang ating naging kalagayan, meron pong inilaan at ibinigay ang Diyos na paraan upang ang ating konsensya, ang ating budhi na nasumpungang marumi, bunga ng ating mga pagsalangsang at pagkakasala, ito ay masumpungang malinis. Purihin ang ating Panginoon. Bakit? At sa papaanong paraan? Sabi sa aklat ng Hebreo, sa Kapitulo 9, ang talata po ay 14. Hebrews chapter 9,
verse 14. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos. Maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. Purihin ang ating Panginoon. Kaya kung meron pong paraan o kung meron man na makapaglilinis ng ating budhi, na ito ay maipanumbalik sa dating kalagayan, magawa niya yung dati niyang trabaho, ito ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa panahon na ating sampalatayanan ang ating Panginoong Hesus, yung kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, na siya'y napako, nabayubay, namatay para sa bawat isa sa atin. Mga minamahal at mga kaibigan, doon po magkakaroon muli magkakaroon ng sigla yung manhid nating konsensya. Bakit? Sapagkat ang gawa ng Panginoong Hesus ay naging paraan upang tayo ay maging malinis. Purihin ang ating Panginoon. Pangalawa, mga minamahal, pangalawang nagbabanta upang tayo ay mailayo sa Diyos. Pangalawa, sabi sa banal na kasulatan, yung ating kalagayan at yung ating katayuan bilang mga mananalangsang. Our status as law breakers. We have our status. Sa Messenger, meron tayong status. Diba? Naglalagay tayo ng status sa Messenger. Naglalagay tayo ng status sa mga social media. Pero hindi natin alam, meron pala tayong status sa harapan ng Diyos. Meron pala tayong kalagayan sa harapan ng Diyos. Ano po yun? Tayo'y nasumpungang na mananalangsang, manunuway ng salita ng Diyos, manunuway ng batas ng Diyos. Kaya sabi sa aklat ng Santiago, sa Kapitulo 4, ang talata po ay talatang 12. James chapter 4, verse 12. Iisa ang tagapagbigay ng kautusan at hukom. Sa makatuwid bagay ang makapagliligtas at makapagwawasak. Datapwat sino ka na humahatol sa iyong kapwa. Ang talatang ito, mga minamahal, ay may malinaw na binabanggit na katotohanan na ang Diyos ay meron pong ibinibigay. Kapag ang Diyos ay nagbigay, tatandaan natin, ang Diyos ay nagbibigay ng sagana. At ang isa sa mga bagay na kanyang ibinigay ng sagana sa bawat isa sa atin ay ang kanyang mga utos at ang kanyang mga salita. Ano ang function? Ano ang trabaho ng utos at ng salita ng Diyos? Ito ay gabay. Ito ay guidance. This serves as our guide para tayo ay makalakad ng ayon sa kagustuhan at sa kalooban ng Diyos. Kaya ang sabi ni Haring David sa kanyang sulat sa Aklat ng Mga Awit, sa Kapitulo 119, ang talata po'y 115. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga landas. Purihin ang ating Panginoon. Ito'y gabay ng bawat isa sa atin upang tayo'y makalakad, magawa natin yung bagay na nararapat para sa ating Panginoon. At yung ganitong katotohanan, mga kaibigan, yung ganitong bahagi na ibinigay ng Diyos sa atin, ito ay bahagi na kung saan, bagaman saganang ibinigay, ay sagana rin naman nating sinusuway. Totoo po ang narinig ninyo, mga kaibigan. Totoo, sagana ang salita ng Diyos na ating natatanggap. Totoo, ang utos ng Diyos ay sagana ring ibinigay sa bawat isa sa atin. Kaya nga kung atin pong babasahin
ang banal na kasulatan, ang aklat ng Exodus, ay nagpapahayag ng pangunahing 10 utos na iniutos ng Diyos sa kanyang bayan. Subalit mga minamahal, sa kasaganaan ng utos na ibinigay ng Diyos, sagana din ang naging tugon natin dito. Sagana din yung ating naging pagtanggap dito. At ang pagtanggap na ating nagagawa ay hindi ayon sa gusto ng Diyos. Sapagkat imbis na ito ay ating tuparin, sa imbis na ang utos ng Diyos ay ating gawin, ay atin po itong nababaliwala. Atin itong sinasaway. We violate God's laws. Instead of obeying, instead of doing what God wants, we are found guilty of violating it. Kaya mga kaibigan, maaaring maging tanong sa atin, brother, paano namin nasusuway o paano namin nababiolate ang utos ng Diyos? Paano namin nasusuway ang utos ng Diyos? Hindi naman kami gumagawa ng masama. Diba? Hindi naman kami pumapatay. Hindi naman kami nagnanakaw. Hindi naman kami nanlalamang ng kapwa. We are a law-abiding citizen. Pwede po, mga kaibigan, na atin po itong maging katwiran. Subalit, ang salita ng Diyos, mga minamahal, ay meron pong binabanggit. Sabi sa aklat ng Santiago sa Kapitulo 4, ang talatay 17, sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Sa nakakaalam ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Kaya mga minamahal, tayo pala bagaman sinasabi natin na tayo ay law-abiding citizen, pero ang tanong ay, yung bang bagay na mabuti na atin pong alam, ito ba talaga ay ating ginagawa? Ito ba talaga ay ating nasusunod? Ito ba talaga ay ating tinutupad? Yun bang bagay na tama at mabuti na sinasabi ng salita ng Diyos? Na iniuutos ng Diyos, ito ba talaga ay ating ginagawa? 100% na susunod natin? Sapagkat mga kaibigan, ang salita ng Diyos at ang banal na kasulatan ay nagpapahayag, mismo mahirap para sa tao na ito ay gawin. Brother, mahirap pala bakit inaasahan na ito ay masunod? Mga kaibigan at mga minamahal, totoo, mahirap na ito ay tuparin, mahirap na sundin. Subalit, hindi lamang ito ang pinagbasihan ng Diyos. Hindi lamang ito ang pinagbasihan ng Diyos upang tayo ay masumpungang malapit sa Panginoon, upang tayo ay kanyang maging kaibigan. Sapagkat si Haring David man na tinatawag na taong malapit sa puso ng Diyos, siya man ay may pagkukulang. Pero bakit tinawag siyang taong malapit sa puso ng Diyos? Sapagkat ang nasumpungan sa kanyang mga minamahal ay yung damdaming tumalima at sumunod sa utos ng Diyos. Yung damdamin at yung pagnanasa na tumalima at sumunod sa mga bagay na ipinapagawa ng Diyos. Yun yung nasumpungan sa Kanya. At yun din, mga minamahal, ang nais ng Diyos na masumpungan sa ating. Yung ating pagnanasa, yung ating damdamin na tumalima at sumunod sa utos ng Diyos. Sapagkat mismo ang salita ng Panginoon ay nagbabanggit, mahirap na tuparin ang lahat ng utos ng Diyos. Kaya sabi sa aklat ng Santiago, sa Kapitulo 2, ang talata ay 10. Sabi ng banal na kasulatan ay ganito, sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat.
Maaaring ang 10 utos ng Diyos ay ating nagagawa o yung 8 sa 10 utos ng Diyos ay ating nagagawa. Maaaring 9 sa 10 utos ng Diyos ay ating nagagawa. Subalit yung isa ay hindi natin matupad. Sa panahon na ito'y hindi natin matupad, yung 9 na utos na ating nagagawa, mababaliwala. Ganyan kahigpit kung ang pagbabasihan, mga minamahal, ng pagiging matuwid sa harapan ng Diyos ay ang pagsunod sa kanyang mga utos. Pero salamat po, sapagkat hindi iyon ang ginawa ng Panginoon. Hindi niya ibinase doon sa pagtupad lamang sa utos ng Diyos. Kundi, mga minamahal, ito ay kanyang ibinase at kanyang ibinaling, mga minamahal at mga kaibigan, sa atin pong pagsampalataya sa ating Panginoong Hesus. Brother, bakit doon ibinase ng Diyos ang pagiging matuwid? Kapag kasi sinabing matuwid, mga minamahal, if you are justified, meaning, kung ikaw man ay nagkasala, parang hindi ka nagkasala. Yun yung ibig sabihin ng pinaging matuwid. Purihin ang ating Panginoon. Yun yung ibig sabihin, yun yung kahulugan ng pinaging matuwid. Na bagaman ikaw ay nasumpungan sagana sa pagkukulang, pero dahil ikaw ay pinaging matuwid ng Panginoon, parang hindi ka nagkasala. Yan ang ating magiging karanasan, mga minamahal, kung atin pong sasampalatayanan ang ating Panginoong Hesukristo. Purihin ang ating Panginoon. Bakit po? Sapagkat sabi sa aklat ng Roma, Kapitulo 3, ang talata po ay 20, ang ating Panginoong Hesus ay nasumpungang sakdal. 3 verse 20, sabi ng salita ng ating Panginoon, sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang laman na aariing ganap sa paningin niya, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkilala o ang pagkakilala ng kasalanan. Kaya kung ang pagbabasihan ay ang pagtalima at pagsunod sa kautusan, mga minamahal, ang magiging paraan upang tayo'y masumpungang matuwid at maging kakampi, maging kaibigan ng Diyos, mahirap na ito'y ating maabot. Mahirap na ito'y ating matamo. Pero ang Diyos nga gumawa ng alternative plan. Gumawa siya ng ibang paraan upang ito po ay ating maranasan, at ito ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang ating Panginoong Hesus, nang siya'y naparito sa lupa, ang isa sa kanyang mga naging agenda ay hindi lamang upang tayo ay gawing alipin, kundi ang sabi sa banal na kasulatan sa Mateo 5, ang talata po ay 17, binigyang diin niya na siya'y naparito hindi upang suwayin ang utos o ang kautusan, kundi upang ito ay ganapin. Sabi ng banal na kasulatan, huwag ninyong isipin ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Purihin ang ating Panginoon. Kaya yun po palang bagay, yun po palang pagparito ng ating Panginoon, ito po pala ay may layunin. At ang layunin nito, mga kaibigan, ay upang tuparin ang utos ng Diyos. Upang tuparin ang salita ng Diyos. Upang tuparin ang plano ng Diyos sa ating mga buhay. Purihin ang ating Panginoon. Kaya tayo ay mayroon pong higit na dahilan upang tayo ay sumampalataya sa Panginoon. Tayo ay mayroong higit na kapanatagan na kung tayo man ay inaasahan ng Diyos na sumampalataya, maniwala sa ating Panginoong Hesus, ay hindi tayo magkakamali. Bakit? Sapagkat yung
kautusan na siyang sa atin ay naging dahilan upang tayo ay masabing makasalanan, ay naging paraan upang mapakita na ang ating Panginoong Yesus ay sakdal. Bakit? Sapagkat ang pagparito nga ng Panginoong Yesus ay upang tuparin ang utos ng Diyos. Upang tuparin ang plano ng Diyos. Ganyan din ang binanggit ni Apostol Pablo sa aklat ng Roma. Sa Kapitulo 10, ang talata po ay 4, Romans chapter 10 verse 4, sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Purihin ang ating Panginoon. Kaya sa panahon na tayo po ay sumampalataya sa ating Panginoong Yesus, yung baluktot nating kalagayan sa harapan ng Panginoon, bunga ng ating pong pagsalangsang at pagsuway sa Kanyang mga utos, ito po ay gagawing matubig. Purihin ang ating Panginoon. Ano lang ang hinihingi? Ano lang po ang inaasahan ng Diyos, mga minamahal? Tayo po ay sumampalataya sa Panginoon. Ating kilalanin, ating tanggapin ang ating kalagayan sa harapan ng Diyos. Aminin natin na tayo po ay nangangailangan ng tulong ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Huwag nating hayaan na yung ating mga kasalanan ay patuloy na tayo ilayo sa Diyos. Sapagkat mga minamahal, ang pagsuway sa utos ng Diyos, sabi sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 3, ang talatay 4, yan ay kasalanan. 1 John chapter 3 verse 4 states that disobedience and violation of God's law is sin. Ito po ay kasalanan. At yung kasalanan, ang primary purpose at ang primary agenda ng kasalanan o yung pagsuway sa utos ng Diyos ay upang ang tao na sumusuway sa utos ng Diyos ay ilayo sa Diyos. Yan ang sabi sa aklat ng Isaias sa Kapitulo 59, ang talata po ay 1 o 59 ang talata 1 hanggang 2. Isaiah chapter 59 verse 1 and 2. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi umiksi na di makapagligtas, ni mahina man ang kanyang pakinig na di makarinig, kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Ito ang naging trabaho ng kasalanan. Pero ang Diyos, mga minamahal, sa kanyang malumanay na kahabagan sa bawat isa sa atin, ngayon sa atin ay nakikipag-usap. God is appealing to us right now. God is making His appeal. Nakikipag-usap sa atin ang Panginoon. Merong panawagan ang Diyos sa bawat isa sa atin sa mga pagkakataong itong mga minamahal. Ano yun? Sabi sa aklat ng Isaias, 1 ang talata po ay 18. Magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatwiranan, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila kupapula, ay magiging mapuputi na parang nyebe. Gaya ng matingkad na pula ay magiging parang balahibo ng bagong paligong tupa. Halika, magsiparito kayo ngayon. This is God's appeal to us. Tayo po'y lumapit ngayon sa Panginoon. Huwag po nating pabayaan na yung ating pong kalagayan, totoo tayo ay nagkasala. Totoo tayo ay nakakagawa ng kasalanan. Pero yung gayong kalagayan ay hindi katapusan para tayo ay magdesisyon na lumayo sa Diyos. Kundi mga minamahal, yung gayong kalagayan ay higit na rason upang tayo ay lumapit sa Panginoon. Kaya nga ang sabi ng banal na kasulatan, magsiparito kayo ngayon.
Purihin ang ating Panginoon. Magsiparito, tayo'y lumapit sa Panginoon. At kapag tayo ay lumapit, hindi po tayo itataboy ng Diyos. Hindi sasabihin ng Diyos, ikaw ay lumayo sa akin. Hindi. Hindi tayo itataboy ng Panginoon, kundi tayo ay bukas palad. We will be welcomed with open arms. Tayo po ay tatanggapin ng Diyos na mayroong bukas na palad. Purihin ang ating Panginoon. Kaya mga kaibigan at mga minamahal, ang mga salitang ito ng ating Panginoon ay patuloy na sa atin ay magbigay ng lubos na kaunawaan patungkol sa layunin at banal na kalooban ng ating Panginoon. At tayo po ay hindi magsisisi. Purihin ang ating Panginoon. Kaya sa mga pagkakataon pong ito, mga minamahal, tayo po ay pansamantalang magtatapos sa ating pong pagbubulay ng kanyang mga salita. At nawa, ang mga salita ng Diyos na atin pong napakinggan ay higit na maging kaparaanan upang atin pong maunawaan kung ano ang layunin, ang plano, ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. At yun po ay tayo'y makaranas ng mabuti sapagkat ang mabuti ay nagmumula at nanggagaling sa Panginoon. Purihin ang ating Panginoon. Tayo po'y saglit na manalangin. Mapagpalang Diyos na aming Ama, maraming salamat po sapagkat patuloy kang nagbibigay ng malayang pagkakataon upang ang iyong mga salita ay amin pong mapakinggan sa dakong ito. Ang amin pong panalangin, naway ang iyong saganang patnubay at biyaya ay maging karanasan ng bawat aming mga kaibigan na ngayon ay iyong pinaglaanan ng pagkakataon upang ito ay kanilang mapakinggan. Huwag lamang itong magsilbing ingay na kanilang narinig, kundi ito po'y maging katotohanan na sa kanila ay magbibigay ng lubos at lubos na kapayapaan at kapanatagan sa buhay na ito. Pagpalain mo po ang bawat isa na iyo rin pong kinilos upang sila po ay makabahagi sa pagtataguyod sa pangangaral ng iyong mga salita. Naway ang iyong saganang biyaya'y ipaabot mo sa kanila at sa kanilang sambahayan. Amin pong iniiwan ang iyong kapayapaan at biyaya sa dakong ito. Ito po ang aming hiling at mapagpakumbabang panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen.